Hello mga YouTubers, magandang umaga, magandang gabi o sa mga lupalop ng mundo. Sana maayos ang lagay mo. What's up mga kakulot? This is Rina, your pambansang kakulot. For today's video, magtatalakay tayo ng mga iba't ibang mga concerns regarding sa pag-a-apply abroad. And before natin umpisahan, please subscribe to my channel, click the notification bell below para ma-notify kayo sa every uploads ko. So tara, umpisahan na natin. So, ang tatalakayin pala natin for today's video is about sa kung ano ba dapat ang dapat meron ka bago ka mag-apply abroad. Pero before that, quick story time muna tayo. Before ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-apply abroad, gustong-gusto ko na talaga when I was like 26 years old, ganun siguro. Pero meron akong first baby that time. So, pero yung mama ko nasa abroad din. At the same time, meron akong lola kasi, nakatira ako sa lola ko that time. So, inaalagaan ko din siya. Kaya parang napupos yung plans ko na mag-apply abroad. Tsaka, alam mo yung wala pa talaga akong lakas ng loob. Gusto ko lang. Parang sa isip ko, gusto ko lang. Pero pag iniisip ko kung ano yung possible na madadatnan ko doon, ganun, sinasabi ko, wait lang, baka hindi ko pa kaya. Ganun yung mga intuitions ko dati, pero gustong-gusto ko. Pero hindi ko pa naiisip na baka ma-homesick ako doon. Kumbaga, hindi pa ako totally prepared kasi that time. Kaya, hindi ko din pinupush through. So, ayun. So, hanggang one day, sabi sa akin ng tito ko, may work ka na ba? Or nag-a-apply ka na ba papuntang abroad? Sabi sa akin. At tanong sa akin. So, sabi ko sa kanya, hindi pa naman. Kasi, hindi ko pa naman maiwan si Lola. Sabi ko gano'n. Kasi, nung time na yan, that was 2018, may sakit na siya. Suffered from Parkinson's disease that time. Sabi niya, nung nagpaalam na ako sa lola ko na mag-work ako, dito lang naman, malapit lang, walking distance. So, like, anytime na may emergency or mabilis lang akong kontakin, mabilis lang akong pumunta sa'yo, ganun. Basta in-encourage ko siya kasi gusto ko rin naman ng mag-work. Tsaka, alam mo, iba pa din yung may sarili kang pera talaga. May sarili kang sweldo na inaasahan mo every 15th or 13th of the month. Parang ganun. 30th of the month. So, sabi ko, hindi pa rin siya talaga pumayag, be. Pero, para sa akin, parang okay lang naman. Suwayin ko siya for this reason. Ganun. Kasi, malapit lang naman eh. As in, malapit lang talaga. Kung hindi ako magkakamali, mga 5 blocks lang from here to the hospital na kung saan nag-work ako that time. So, ayun, wala na siyang nagawa. Pumasok ako, and ayun, nakuha ako. So, pero ang nakakalungkot lang is, 2018, pumasok ko ng January 2018, tapos, July, nawala na si Lola. So, ayun, nawala na si Lola. And then, pinagpatuloy ko yung pag-work ko hanggang sa nakatapos ako ng 4 years sa work ko. Oo, 4 years ako doon, nagtagal. Pero, yun yung experience, hindi naman masyadong hectic sa relationship namin ni Lola. Maayos naman kasi nga malapit lang yung work ko. So, that is the advantage naman of working near from your house. Ayan, naparami ako ng kwento. Akala ko quick time story lang. Anyway, regarding sa topic natin for today's video, na kung ano ba talaga ang dapat meron ka bago ka mag-apply abroad, or ano ba talaga dapat isipin mo bago ka mag-apply abroad. First and foremost, mga kakulot, dapat meron kang lakas ng loob or / tibay ng loob. Dapat meron ka nun. Kasi kapag wala ka nun, wala. Pupulutin ka doon. I mean, like, wala kang everyday maho-homesick ka, everyday kakawawain mo yung sarili mo. Kasi, syempre, ibang family yung makakasalamuha mo doon, tapos mag-aalaga ka ng bata,
may mga ibang helpers nga na nandun na sa Hong Kong na hindi lang bata yung inaalagaan nila, pati din yung isang matanda. It's either babae or lalaki. Depende talaga sa employer kung ano yung um, depende talaga sa employer kung ilan sila sa bahay. Pero most of the time kasi or parang nasa rules ng Hong Kong na dapat 4 households kasi doon ang nandun. Um, Kasama na doon yung bata. So, yun. So, sabi ko, nag-usap kami ng partner ko that time na mag-a-apply na ako kasi lumalaki na yung mga bata. Tapos, dalawa na din kasi yung baby ko. So, need namin talaga ng pan-support na. Tsaka, hanggat maaari, talagang mag-earn na para sa future ng mga kids. Ganon. Kasi, syempre, 36 na ako. Sabi ko, yung may age limit pa naman, ayoko naman ng abutin yung age limit na para mag-apply kasi baka hindi na tayo pasok sa banga. Alam mo yun, may mga iniisip akong ganon. So, like, sabi niya, okay, kung ito yung makakabuti sa atin, ganito, ganyan, sige, go push mo yan, ganon. Alam, ba't ako naiiyak? So, ayun. And, regarding naman sa kids ko, before pa ako mag-apply talaga, um, sinasabi ko na sa kanila yung plans ko talaga para at least later on kapag may employer na, hindi na mabigat magpaalam sa kanila. Ganun. So, before pa kasi, magta-Taiwan sana kami ng partner ko. Both kami. Magta-Taiwan sana kami. Kaso parang that time kasi na we're planning to apply, mahirap pa pumunta ng Taiwan. Dahil nga din sa COVID. Tsaka parang nag-less yung mga factory doon ng mga workers kasi nga kulang pa sweldo tsaka mahina yung kita ng mga companies. So may mga pinauwi doon. May mga pinauwi sila. Kaya sabi ko parang kung aantayin ko pa to parang matatagalan pa ako, sabi ko. Yung age ko nga doon ako nagwo-worry So sabi ko, parang mag-Hong Kong muna yata ako, sabi ko. As in, kompleto na yung requirements namin pa Taiwan dati. As in, sinecure na lahat namin from birth certificate to up to passport, everything, basta lahat, kompleto talaga. Ngayon, since ganun nga, tapos ang mahal pa ng gagastusin, hindi naman tayo, saka may mga nababasa ako na yung mga paulit-ulit na nagpapamedical kasi nga hindi naman sila makalipad-lipad kasi nga mahirap pang pumasok sa Taiwan that time. Late last year, basta during pandemic and after pandemic na. So sabi ko, mag-Hong Kong muna ako, sabi ko ganun. And then after that, mga plans, wala, hindi rin napupush through. Hindi rin ako nagsasubmit pa kasi wala din pa namang sapat na pera. So nag-ipon muna kami. So nung may naipon na, doon, naggawa na ako ng mga nag-fill out na ako ng mga online resume, tsaka nag-forward na din ako ng mga requirements ko. So, ayun. Second, aside sa lakas ng loob at tibay ng loob, dapat meron ka ding tiwala sa sarili mo kasi kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, sinong akalain mo magtitiwala muna sa'yo aside from family mo, di ba? Dapat may tiwala ka din sa sarili mo na ito mag-abroad ako, makakaya ko to para sa mga anak ko to, ganun. Sa mga, kaya bilib ako sa mga first timer kasi ang inspirasyon lang nila is parents nila. Mga first timer na wala pang anak, I should say. Yun, parang bilib ako sa kanila kasi nakakaya nila. Although, oo, wala silang iniisip ng mga anak nila, pero syempre yung experience na mag-alaga sila ng bata na wala pa naman silang sariling family, doon ako nabibilib sa kanila talaga. So sabi ko, yun din yung naging motivation ko para sa sarili ko na, hala, nakaya naman nung mga single, ganon, nakaya naman nila. Syempre naman ako kakayanin ko kasi may 2 anak na ako, tsaka may mga pamangkin na din ako. So, dapat ang adjustment lang is yung mag-aalaga ka na ng ibang bata. So, yun yung magiging adjustment. So, magtiwala ka lang sa sarili mo na kakayanin mo yan kasi kung hindi,
hindi ka magiging komportable sa work mo, tsaka hindi ka magiging komportable sa work mo, tsaka mahihirapan kang makihalubilo, 'di ba? Mahihirapan kang mag-adjust kung hindi ka matitiwala sa sarili mo, kaya ko silang pakisamahan. Yun dapat yung pangalawa na isipin natin kapag mag-a-apply tayo as domestic helper abroad. And pangatlo is positive vibes. Positive vibes. So, yung manok. Hindi, joke lang. Siyempre, positive vibes. So, dapat, yung, dapat may mga positibo kang prinsipyo sa buhay. So, dapat, positive ka palagi, kahit yung mga, like nga yung mga napapanood ko din ng mga vlogs or yung mga sinasabi nila na dapat positive ka dito, huwag kang magiging nega, kasi kapag ka ganun, magkukontra talaga kayo ng amo, di ba? Pero ang mahirap naman nun, kasi may termination sa Hong Kong. Kahit na alam mo kahit sabihin mo na madami ka ng mga friends na nandun, mahirap pa din na umasa tayo sa kanila kasi it's not all the time is they are available to help, ganun. So, mahihirapan tayo, tsaka lalo na kung, alam mo yun, at least man lang, kung alam mong mabait sa'yo yung amo mo, maging positive ka. Tsaka, ikaw talaga mag-a-adjust, be. Hindi sila, excuse me, taring. So, ikaw talaga yung mag-a-adjust for them. Di ba? Kasi, syempre, suswelduhan ka, kaya nga tayo nag-work doon, di ba? Para may kitain tayo, tsaka, alam naman natin na tayo talaga dapat yung mag-a-adjust. So, ayun lang mga kakulot, topic natin for today's video. Sana may ingay mo. Sana may natutunan kayo, tsaka sana ma-apply nyo yung tatlong tips ko. Lakas ng loob or tibay ng loob, tiwala sa sarili at positive vibes. And sana ma-apply natin lahat yan, no? Pag nandun na tayo. Huwag natin kakalimutan lahat ng mga tips, di ba? Tsaka, makakaya natin to, pray lang. Tsaka yun nga pala, pray hard, work hard. Para sa atin to mga kakulot. So, thank you so much for watching my video and sana mag-subscribe na kayo, ha? Tapos, click the notification bell below para ma-notify for my uploads. So, thank you so much. Hanggang dito na lang. Bye!